Nagising ako sa isang lihim na buhay na hindi ko inakalang mararanasan. Hello, ako si Luningning Santos, 59 na taong gulang, nakatira sa isang payapang barangay sa bayan ng Liliw, Laguna. Dito, kilala ang mga kalye sa kanilang tahimik na mga tanawin, mga bahay na may mga tanim na sampagita sa harapan, at mga hapon na puno ng huni ng mga kuliglig. Mahilig akong magbasa kaya nagtatrabaho ako sa isang maliit na tindahan ng aklat sa bayan at matagal na akong kasal kay Renato, ang aking asawa sa loob ng 37 taon. Siya ang tipikal na mapagmahal na asawa, maalalahanin at maasikaso, pero sa kabila ng lahat ng iyon, unti-unti akong naramdaman na parang may nawawala sa akin. Ang buhay namin ay tila isang paulit-ulit na awit, maayos, mapayapa at inasahan. Tuwing linggo, amoy pa rin ng bagong lutong tinapay ang aming bahay, at kahit na ganoon, naroon ang kakaibang lungkot sa loob ko. Si Renato ay matapat at palaging nandyan, ngunit tila hindi na niya ako nakikita bilang isang babae, kundi bilang asawa lang at kasama sa bahay. Ako'y nagiging bahagi na lamang ng isang pangkaraniwang kwento, isang babae na nakalimutang mangarap muli. Ngunit may isang tao, si Miguel, ang nagdala sa akin ng ibang kulay sa mundong iyon. Si Miguel, 61 taong gulang, isang arkitekto at matagal ng kaibigan ni Renato mula pa noong kolehiyo. Matangkad siya, may matalim na mga mata na parang may sinasabing lihim sa bawat titig niya. Madalas siyang bumisita sa amin tuwing mga espesyal na okasyon, kapistahan, kaarawan o simpleng gabi ng pag-inom ng alak. Para sa akin siya ay palaging kaibigan lang ni Renato hanggang sa isang gabing iyon sa tag-init nang may nagbago sa aming dalawa. Ang gabi ay mainit, ang hangin ay mabango sa halimuyak ng mga bulaklak sa bakuran, at ang mga kuliglig ay tumutunog sa paligid. Nasa kusina si Renato nagluluto ng hapunan habang kami ni Miguel ay nakaupo sa harap ng aming bahay sa ilalim ng maliit na parol na nagbibigay ng malambing na liwanag. Sa gitna ng katahimikan, bigla siyang nagtanong, "Sa tingin mo ba, huli na ba para muling maging buhay?" Napatingin ako sa kanya, naguluhan, at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang isang damdaming matagal ko nang nakalimutan, isang pagnanais na muling maramdaman ang init ng buhay. Mula noon, hindi na naging pareho ang lahat. Ang aming mga tingin ay naging mas matagal, mas malalim at mas madalas kaysa dati. Sa bawat hapunan, sa bawat pag-abot ng baso ng alak at sa bawat pamamaalam sa pintuan, tila may isang lihim na apoy na unti-unting naglalagablab sa loob ko. Parang may isang pinto sa puso ko na matagal ko nang nakalimutan ang pagkakaroon at ngayoy dahan-dahang nabubuksan. Ngunit bago pa man tuluyang sumiklab ang apoy na iyon, may isang pagkakataon na nagtagpo kami ni Miguel nang hindi inaasahan, o baka naman ay sadyang isinadya ng tadhana. Sa isang maliit na kapehan sa gilid ng bayan, habang bumubuhos ang malumanay na ulan, basa ang aking buhok at walang make-up sa mukha, para bang unang beses mula pa noong matagal na panahon ay naramdaman kong tunay akong nakikita. Nang lumabas kami ng kapehan, niyakap niya ang aking kamay na hindi ko inalis, at sa isang sandali, hinalikan niya ako. Hindi na ito simpleng paghagikhik ng damdamin, kundi isang malalim na paggising. Ito ang simula ng isang lihim na paglalakbay, isang pagtakas mula sa buhay na kilala ko. Ngunit sa kabila ng lahat, si Renato ay nariyan pa rin. Ang kanyang katahimikan, ang kanyang pagtitiwala, at ang kanyang ngiti. Sa tuwing papasok ako sa aming bahay, may isang bahagi ng akin ang nababasag. Nasa pagitan ako ng dalawang mundo. Ang isa ay ligtas at pamilyar, ngunit walang buhay. Ang isa naman ay bawal, mapanganib, ngunit puno ng sigla at pag-asa. At doon nagsimula ang lahat ng pagbabago na hindi ko inakala. Ang simoy ng hangin sa umaga ay palaging may dalang bagong pag-asa, ngunit sa puso ko may mabigat na pasanin na hindi ko maipaliwanag. Ako si Luningning Santos, 59 na taong gulang, at sa loob ng 37 taon, naging asawa ako ni Renato, isang lalaking kilala sa aming maliit na bayan ng Liliw bilang matapat at maaasahan. Siya ang uri ng tao na laging inuuna ang pamilya, na hindi nakakalimot sa mga anibersaryo at laging tinitiyak na komportable ako sa lahat ng oras. Ngunit sa kabila ng kanyang kabutihan, sa loob ko, may isang bahagi na unti-unting namamatay, isang apoy na hindi na niya pinapansin, isang babae na nakakulong sa kanyang sariling katauhan.
Isang gabi, nagkaroon ng pagbabago na hindi ko inaasahan. Si Miguel, isang matalik na kaibigan ni Renato at arkitekto, ay dumalaw sa amin para sa isang simpleng salusalo. Matagal ko na siyang kilala, ngunit para sa akin, siya ay palaging kaibigan lamang ng aking asawa, isang pamilyar na mukha sa mga pagtitipon, isang bisita sa mga espesyal na araw. Ngunit sa gabing iyon, habang kami ay nag-uusap sa aming bakuran, naramdaman ko ang isang kakaibang tensyon na nag-ugat sa pagitan namin. Ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng sagot at ang kanyang mga salita ay bumalot sa akin ng isang misteryong matagal ko nang hindi naramdaman. Sa tingin mo ba, huli na ba para muling maging buhay? Tanong niya, na tila naglalaman ng isang lihim na hinahanap ang sagot sa kanyang mga mata. Napatingin ako sa kanya, naguguluhan at bahagyang natatakot. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang damdamin na matagal ko nang nilimot, ang pagnanais na muling maramdaman ang sigla ng buhay, ang pagnanais na makawala mula sa mga tanikala ng isang buhay na puno ng katiwasayan ngunit walang kulay. Sa sandaling iyon, hindi ko maintindihan kung bakit, ngunit ang puso ko ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis, parang may isang apoy na unti-unting sumisiklab sa aking dibdib. Mula noon, naging mas madalas ang aming mga pag-uusap, ang aming mga titig ay naging mas matagal at mas malalim. Sa bawat hapunan, sa bawat pag-abot ng baso ng alak, at sa bawat pamamaalam sa pintuan, tila may isang lihim na apoy na nagsisimulang lumaganap sa pagitan namin. Hindi ko maintindihan kung paano nangyari ito, ngunit naramdaman kong unti-unti akong nagbabago. Hindi na ako si Luningning na naging asawa ni Renato lamang. Ako ay muling naging babae, isang nilalang na naghahanap ng kanyang tunay na sarili. Ngunit sa kabila ng masayang mga sandali na iyon, naroon pa rin si Renato, ang kanyang tahimik na pagmamahal at ang kanyang walang hanggang pagtitiwala. Tuwing pumapasok ako sa aming bahay, may isang bahagi sa akin ang nababasag, isang bahagi na hindi kayang suklian ng anumang salita o haplos. Nasa pagitan ako ng dalawang mundo, ang isa ay ligtas, tahimik at puno ng katiwasayan. Ang isa naman ay mapanganib, puno ng misteryo, ngunit puno ng buhay. At sa gitna ng lahat ng ito, nagpasya akong sundan ang tinig ng aking puso, kahit na alam kong maaaring masaktan ang mga taong mahal ko. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin, ngunit handa akong harapin ang kahit anong pagsubok dahil sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman kong buhay ako. Ngunit ang lahat ng ito ay nagsisimula pa lamang. Sa araw-araw na dumaraan, unti-unting lumalalim ang alitan ng aking damdamin, isang laban sa pagitan ng katapatan at ng pagnanais na muling mabuhay. Ako si Luningning Santos, 59 na taong gulang at sa kabila ng mahabang taon ng pagtitiis at pagmamahal sa aking asawa, si Renato, may isang apoy na hindi ko na kayang apatin. Ang apoy na iyon ay si Miguel, ang matalik na kaibigan ni Renato at ang lalaking biglang nagdala ng kulay sa aking malungkot na mundo. Ang aming pagkikita-kita ay hindi na naging simpleng pagkikita lamang. Sa bawat pagkakataon na magkakasama kami, nararamdaman ko ang pag-usbong ng isang bagay na higit pa sa pagkakaibigan. Ngunit paano ko maipapaliwanag ito sa sarili ko? Ako ang asawa ni Renato, ang ina ng aming dalawang anak, at ang babaeng tumanggap sa isang buhay na puno ng kaayusan at katahimikan. Hindi ko inaasahan na sa gitna ng katahimikan ay may lilitaw na ganitong bagyo. Isang gabi, habang naghahanda si Renato ng hapunan sa kusina, nagtagpo kami ni Miguel sa aming bakuran. Ang mga bituin sa langit ay tila naglalaro ng mga lihim na kwento. Ang hangin ay malamig ngunit puno ng init sa puso ko. Hindi namin pinagsalitaan ang aming nararamdaman, ngunit sa bawat titig ay naramdaman ko ang isang alindog na matagal ko nang hindi naramdaman. Ang mga mata niya ay tila naglalaman ng mga pangakong hindi niya kayang sabihin, habang ang aking puso ay kumakaba sa bawat sandali. Doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste sa kanto ng aming bahay, napagtanto ko na hindi na ito basta simpleng pagkakaibigan. Ang bawat sandali na kami ay magkasama ay parang isang lihim na apoy na unti-unting lumalakas sa loob ko. Ngunit sa kabila ng lahat, alam ko rin na may hangganan ng aming ginagawa. Isang hangganan na hindi ko dapat lampasan, ngunit hindi ko rin kayang pigilan. Habang lumalalim ang gabi, nagpasya akong maglakad-lakad sa paligid ng aming barangay para linawin ang isip ko.
Ang mga ilaw sa mga bahay ay naglalaro sa kadiliman at ang mga tunog ng mga kuliglig ay nagsasabay sa tibok ng puso ko. Sa bawat hakbang, naramdaman ko ang bigat ng mga desisyon na kailangang gawin, ng mga lihim na kailangang itago, at ng mga pangarap na unti-unting nabubuo. Alam kong hindi ito magiging madali. Ang buhay ko ay nakatali sa dalawang mundo, ang isang mundo ng katiwasayan at katapatan, at ang isa naman ay puno ng panganib at pag-aalinlangan. Ngunit sa kabila ng lahat, naramdaman kong kailangan kong sundan ang tinig ng aking puso, kahit pa ito'y magdala ng unos sa buhay ko. Hindi ko pa alam kung paano matatapos ang kwentong ito, ngunit isang bagay ang sigurado. Ang buhay ko ngayon ay hindi na magiging tulad ng dati. At sa kabila ng lahat, handa akong harapin ang anumang mangyari. Nangyari ang pagbabago ng isang gabi na hindi ko malilimutan, isang gabi na nagbukas ng pinto sa isang bagong mundo na matagal ko nang nilimot. Ako si Luningning Santos, 59 na taong gulang, at sa loob ng 37 taon asawa ni Renato, isang lalaking may puso ng ginto at kalma, ngunit sa puso ko may isang apoy na unti-unting sumisiklab, si Miguel, ang matalik na kaibigan ng aking asawa, ang lalaking nagdala ng liwanag sa aking madilim na mundo. Ang gabi ay mainit at tahimik, ang mga bituin ay kumikislap sa langit ng Barangay San Roque, Liliw. Naroroon kami ni Miguel sa aming lumang terasa sa likod ng bahay, nakaupo sa mga silyang kahoy na may mga unan na nilapatan ng mga bulaklak na gawa sa tela. Si Renato ay nasa kusina, abala sa paghahanda ng hapunan, ang mga amoy ng nilulutong adobo at sinigang ay pumupuno sa hangin. Sa pagitan namin ni Miguel ay isang katahimikan na hindi nakakakilabot, kundi mabigat at puno ng hindi masabi-sabing damdamin. Tumingin siya sa akin ng masinsin, ang kanyang mga mata ay naglalarawan ng isang lihim na matagal niyang tinatago. Luningning, mahina niyang wika, naniniwala ka ba na kahit sa edad natin, pwede pa tayong magising mula sa pagkakatulog ng puso? Napangiti ako ng bahagya, ngunit ang puso ko ay mabilis ang tibok. Hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong na iyon, pero sa loob ko, alam kong oo. Oo, pwede pa. Habang nag-uusap kami, dahan-dahan niyang inilapit ang kamay niya sa akin. Hindi ko inalis ang aking kamay mula sa kanyang pagdampi. Ang init ng kanyang palad ay nagbigay ng kakaibang lakas sa akin. Sa sandaling iyon parang bumagal ang oras. Ang hangin ay tila huminto sa pag-ikot at ang tanging narinig ko ay ang tibok ng aking puso na matapang na sumagot sa kanyang tanong. Hindi ito isang pagbubukas ng isang lihim na pagsuway. Ito ay isang paggising. Isang muling pagtuklas sa isang bahagi ng sarili ko na matagal nang nakalimutan. Hindi ko alam kung saan tayo dadalhin ng gabing iyon, ngunit naramdaman kong hindi na ako babalik sa dati. Pagkatapos ng gabing iyon, unti-unting nagbago ang aming mga pagkikita. Hindi na ito basta-basta lamang. Bawat sandali ay puno ng mas malalim na kahulugan. Sa bawat hapunan na pinagsasaluhan namin ni Renato, sa bawat pag-abot ng baso ng alak, sa bawat simpleng pag-uusap, nararamdaman ko ang isang lihim na apoy na unti-unting sumisiklab sa loob ko, isang apoy na nagbabanta sa katahimikan ng aming buhay. Ngunit sa kabila ng lahat, si Renato ay patuloy na nagmamahal, tahimik at mapagtiwala. Sa tuwing pumapasok ako sa aming bahay, may bahagi sa akin ang nababasag, isang bahagi na hindi ko kayang suklian, ngunit hindi ko rin kayang iwan. Nasa pagitan ako ng dalawang mundo, ang isa ay ligtas, tahimik, at puno ng katiwasayan. Ang isa naman ay mapanganib, puno ng misteryo, ngunit buhay. At sa gitna ng lahat ng ito, nararamdaman ko na ang aking puso ay nagsisimulang maglakbay sa isang daan na hindi ko pa nalalakaran noon. Isang daan na puno ng panganib, ngunit puno rin ng pag-asa. Hindi ko malilimutan ang gabing iyon. Ang gabing nagsimula ang lahat. Ang gabing nagbukas sa akin ng isang pintuan na matagal ko nang nilimot. Ako si Luningning Santos, 59 na taong gulang, at sa loob ng 37 taon, asawa ng isang lalaking matiyaga at mapagmahal si Renato. Ngunit sa kabila ng kanyang pagmamahal, may isang bahagi sa akin na unti-unting namamatay at si Miguel ang naging apoy na muling nagpasiklab sa puso ko. Nasa aming maliit na bahay sa Barangay San Roque, Liliw, kami ni Miguel ay nakaupo sa tabi ng lumang mesa sa aming terasa habang si Renato ay abala sa kusina. Ang hangin ay mainit at mabango sa halimuyak ng mga bulaklak sa paligid at ang mga kuliglig ay umaawit ng kanilang gabi-gabing serenata.
Sa ilalim ng malambing na ilaw ng parol, nagtagpo ang aming mga mata at tila nagpalitan ng mga lihim na salita ang bawat titig. Hindi ko na mapigilan ang sarili ko nang dahan-dahang hinawakan niya ang aking kamay. Ang init ng kanyang balat ay nagpaalab sa aking pagkatao, isang apoy na matagal nang hindi ko naramdaman. Hindi ko inalis ang aking kamay sa kanyang pagdampi. Sa halip niyakap ko ito ng mahina na para bang sinasabi na hindi na ako nag-iisa. Sa gabing iyon, unang beses na naramdaman ko ang isang matinding pagkakaugnay sa isang tao maliban kay Renato. Hindi ito isang simpleng pagkakaibigan, hindi ito isang pansamantalang pagkahumaling, ito ay isang paggising, isang muling pagkilala sa sarili ko bilang isang babae na may mga pangarap, damdamin at pagnanasa. Pagkalipas ng gabing iyon, unti-unting nag-iba ang aming mga pagkikita. Hindi na ito mga palipas oras lamang, naging mga sandali ito ng paglalapit, ng pagtuklas, at ng paglalakbay sa isang mundong bago para sa akin. Sa bawat hapunan na kasama si Renato, sa bawat pag-abot ng baso ng alak, at sa bawat pamamaalam sa pintuan, naramdaman ko ang isang lihim na apoy na naglalagablab sa loob ko. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Sa kabila ng lahat, si Renato ay nanatiling tahimik, maaasahan, at puno ng pagmamahal. Sa tuwing papasok ako sa aming bahay, may bahagi sa akin ang nababasag, isang bahagi na hindi ko kayang suklian, ngunit hindi ko rin kayang iwan. Nasa pagitan ako ng dalawang mundo, ang isa ay ligtas, tahimik, at puno ng katiwasayan. Ang isa naman ay mapanganib, puno ng misteryo, ngunit buhay. Habang lumalalim ang gabi, habang ang mga bituin ay patuloy na kumikislap sa langit, naramdaman ko na ang buhay ko ay hindi na magiging tulad ng dati. Ang puso ko ay nagsisimulang maglakbay sa isang daan na hindi ko pa nalalakaran, isang daan na puno ng panganib, ngunit puno rin ng pag-asa. At sa gitna ng lahat ng ito, isang tanong ang paulit-ulit na bumabalik sa aking isipan. Paano ko haharapin ang dalawang mundong ito nang hindi nasasaktan ang mga taong mahal ko? Hindi ko akalain na darating ang araw na ganito ang aking mararamdaman, ang pagiging nasa pagitan ng dalawang mundo, dalawang puso at dalawang buhay. Ako si Luningning Santos, 59 na taong gulang, isang ina, isang asawa, at ngayon, isang babae na muling nagising sa katotohanan ng kanyang damdamin. Sa loob ng mahigit 37 taon, naging bahagi ako ng tahimik at maayos na buhay kasama si Renato, ang aking mapagmahal na asawa. Ngunit sa likod ng kanyang pag-aalaga, naramdaman kong unti-unting nawawala ang aking pagkatao. Ang lahat ay nagsimula nang dumalaw si Miguel, matalik na kaibigan ni Renato, sa aming tahanan. Ang bawat pag-uusap namin ay naglalaman ng lihim, ang bawat titig ay punong-puno ng damdamin na matagal ko nang hindi naramdaman. Sa kabila ng aking pag-aalinlangan, hindi ko maiwasang madala sa agos ng damdamin na unti-unting lumalakas sa pagitan namin. Isang gabi, habang kami ni Miguel ay nag-uusap sa aming terasa, naramdaman ko ang bigat ng desisyon na kailangang harapin. Ang init ng kanyang palad sa aking kamay ay nagbigay lakas sa akin, ngunit kasabay nito ay ang sakit ng pagkakanulo sa taong pinakamamahal ko. Sa puso ko, alam kong may dalawang mundo na dapat kong pagpilian, ang ligtas at tahimik na buhay kasama si Renato o ang mapanganib ngunit buhay na mundo na hatid ni Miguel. Pagbalik ko sa loob ng bahay, nakita ko si Renato na abala sa kusina. Ang kanyang tahimik na pagmamahal ay isang paalala ng mga taon ng pagsasama namin, ngunit sa bawat ngiti niya ay nararamdaman ko ang distansyang unti-unting lumalalim sa pagitan namin. Hindi ko maiwasang magtanong sa sarili kung paano ko haharapin ang katotohanan ito nang hindi nasasaktan ang dalawang kalalakihan na mahal ko. Hindi ko matanggap na ang buhay ay magiging ganito, punong-puno ng lihim, pagsubok at pag-aalinlangan. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong hindi ko kayang ipagwalang bahala ang damdamin na muling sumibol sa akin. Ang apoy na ito ay hindi na pwedeng patayin. Ito ay isang bahagi na ng aking pagkatao na kailangang bigyang buhay. Sa mga sumunod na araw, palaging nakatanim sa isip ko ang tanong. Paano ko mapapanatili ang balanse ng dalawang mundo na ito? Paano ko maipapaliwanag sa aking sarili at sa mga taong mahal ko ang pagnanasang ito na hindi ko inaasahan? Sa bawat sandali, ang puso ko ay naglalakad sa gitna ng unos na naglalaban ng katapatan at pagnanasa.
At habang ako'y nag-iisa sa dilim ng gabi, naramdaman ko ang bigat ng mga susunod na araw, mga araw na maghahatid sa akin sa isang desisyon na hindi na kayang baligtarin. Ang tanong ay nananatili, paano ko haharapin ang dalawang mundo na ito nang hindi tuluyang nasisira ang lahat? Hindi ko inasahan ang mga pangyayaring sumunod, mga pangyayaring magpapaikot sa mundo ko nang hindi ko inaasahan. Ako si Luningning Santos, 59 na taong gulang, at sa loob ng mahigit 37 taon, naging asawa ni Renato. Ngunit ang buhay ko ay biglang nagbago nang dumating si Miguel, ang matalik na kaibigan ni Renato, na nagdala ng alab sa puso ko na matagal nang nanlamig. Isang gabi, habang kami ay nagkakasalo sa hapagkainan, naramdaman ko ang tensyon na tumitindi sa pagitan namin. Si Renato ay nagkukwento tungkol sa isang lumang karanasan, puno ng tawanan at alaala. Si Miguel ay tahimik lang, nakatitig sa aking mga mata ng bahagya. Ako naman ay naglalaro sa mga gilid ng napkin, hindi makapaniwala sa bigat ng damdamin na unti-unting sumisikip sa dibdib ko. Tila ba ang bawat salita ni Renato ay may dalang pait na hindi ko maintindihan, at ang bawat sandali ay nagiging mas mahirap tiisin. Sa gitna ng aming pag-uusap, biglang sinabi ni Renato nang hindi tumitingin sa amin, "Napakasaya ko na nandito ka, Miguel, para kang kapatid namin." Parang tumigil ang mundo ko sa sandaling iyon. Ang mga salitang iyon ay tila isang palaso na tumama sa puso ko. Hindi ko alam kung paano ako titingin sa dalawang lalaking iyon na parehong mahal ko sa kani-kanilang paraan. Ang gabi ay naging mahaba, at sa aking dibdib ay may isang kirot na hindi ko maipaliwanag. Pagkatapos ng hapunan, hindi ako makatulog. Nakahiga ako sa tabi ni Renato, nararamdaman ang bigat ng kanyang presensya, ngunit sa kabila nito ay may distansya na hindi namin maabot. Alam kong nasasaktan ko siya, at marahil ay higit pa sa inaakala ko. Dapat sana ay tumigil ako noon. Dapat sana ay pinili kong ibalik ang lahat sa dati. Ngunit paano mo titigilan ang apoy na unti-unting sumisiklab, ang apoy na nagbibigay buhay sa isang bahagi na matagal nang nawala? Sa kabila ng lahat, alam kong hindi ko kayang kalimutan si Miguel, ang lalaking nagmulat sa akin sa katotohanang matagal ko nang pinigil. At habang iniisip ko ang mga susunod na hakbang, isang tanong ang bumalot sa akin. Paano kung hindi na ako makabalik sa dati? Paano kung ang buhay ko ay magbabago magpakailanman dahil sa isang gabing nagdaan? Sa isang iglap, unti-unting nagbago ang lahat? At wala na akong magagawa kundi harapin ang unos na naglalapit sa akin sa isang desisyong magbabago ng aking mundo. Hindi ko inakala ang susunod na pangyayari na parang isang bagyong sumalubong sa buhay ko nang hindi ko inaasahan. Ako si Luningning Santos, 59 na taong gulang, at sa loob ng mahigit 37 taon, naging asawa ni Renato, ang lalaking palaging nandyan para sa akin. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, may isang lihim na unti-unting sumisiklab, si Miguel, ang matalik na kaibigan ni Renato, na naging sentro ng isang lihim na apoy sa puso ko. Isang hapon, habang kami ni Miguel ay nag-uusap sa sala ng aming bahay, tahimik at puno ng tensyon ang paligid. Hindi kami nagkaroon ng anumang pisikal na kontak, walang mga salita, ngunit ramdam ang bigat ng damdamin na pumapalibot sa amin. Biglang pumasok si Renato sa pintuan, mas maaga kaysa sa inaasahan. Tumigil siya, hindi nagsalita, at tiningnan kami ng matagal. Ang kanyang mga mata ay puno ng tanong at sakit. Gaano na ito katagal? Mahina niyang tanong. Ang tinig niya ay tila naglalaman ng pagdurusa at pagkalito. Hindi ko kayang magsalita. Ang aking katahimikan ay naging sagot niya. Tahimik niyang isinara ang pinto sa likod niya, walang galit, walang sigaw, isang tahimik na pag-iyak na masakit para sa akin. Ang kanyang mga mata ay nag-iwan ng isang sugat sa puso ko na hanggang ngayon ay hindi pa rin gumagaling. Pagkatapos ay narinig ko siya sa kusina, nag-iisa, nagsabi ng mga salita na tila naglalaman ng buong sakit ng kanyang pagkabigo. Nakita ko, pero umaasa pa rin akong mali ang aking nakikita. Sa gabing iyon, umalis si Renato. Hindi niya sinabi kung kailan siya babalik, ngunit alam kong ang buhay namin ay nagbago na magpakailanman. Si Miguel ay nagdesisyong umalis din, sinabi niyang ayaw niyang makasakit pa ng iba. Dumaan siya sa buhay ko ng tahimik, at ganun din siya umalis, nang walang ingay, tulad ng isang panaginip na unti-unting naglalaho. Sa huli, ako ay naiwan, walang asawa, walang kaibigan, at marahil nawalan din ako ng isang bahagi ng aking sarili.
Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay na nakuha ko, ang katotohanan. Hindi ang katotohanang magaan at komportable, kundi ang matindi, masakit, at hindi maiiwasan na katotohanan na kailangang harapin ng puso. Ngayon habang tinitingnan ko ang bakanteng upuan sa tabi ng bintana, alam kong ang kwento ko ay hindi pa tapos. May mga lihim pa akong kailangang tuklasin, mga sugat na kailangang paghilumin, at mga desisyong kailangang gawin. Ngunit higit sa lahat, may isang tanong na patuloy na bumabalot sa aking isipan. Ano ang magiging susunod na hakbang sa buhay na ito na puno ng pag-ibig, sakit, at pag-asa? Parang isang bagyong walang humpay ang dumaan sa buhay ko, isang bagyong nagwasak ng mga bagay na inaakalang matatag, at nagbukas ng mga sugat na matagal nang tinatago. Ako si Luningning Santos, 59 na taong gulang. Isang babae na minsang naniniwala sa katahimikan ng buhay, ngunit ngayoy nahaharap sa unos ng damdamin at desisyon. Sa loob ng mahigit 37 taon, naging asawa ako ni Renato, ang lalaking naging haligi ng aking buhay. Ngunit ang apoy na dinala ni Miguel ay sumiklab ng hindi ko inaasahan at ngayon ay nagiiwan ng abo sa bawat bahagi ng aking pagkatao. Sa mga araw na lumipas matapos ang pag-alis ni Renato at Miguel, ramdam ko ang kawalan sa bahay, isang katahimikan na puno ng mga tanong at pangungulila. Ang mga pader na dati puno ng tawanan at kwento ay ngayoy naglalaman ng mga alaala na masakit balikan. Sa bawat sulok, naroroon ang mga aninong nagpapabalik ng mga sandaling hindi ko na maibabalik. Ngunit sa kabila ng lahat, natutunan kong harapin ang katotohanang hindi mo kailanman mapipigil ang tibok ng puso at na ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa katiwasayan, kundi pati na rin sa katapangan na harapin ang mga pagbabago. Natutunan kong hindi ko kayang patahimikin ang aking damdamin ng walang hanggan at na minsan ang pagkabigo ay simula ng isang bagong buhay. Ang apoy na nagmula kay Miguel ay nagpaalala sa akin na ako ay buhay pa rin, na may kakayahan akong magmahal, masaktan at muling bumangon. Sa kabila ng pagkawala, may natagpuan akong isang bahagi ng aking sarili na matagal nang nakalimutan, isang katotohanang mahirap tanggapin, ngunit kailangang yakapin. Ngayon, habang nakaupo ako sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ang paglubog ng araw sa bukang liwayway ng liliw, nararamdaman ko ang bigat ng mga araw na darating. Ang buhay ko ay nagbago, at hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin sa hinaharap. Ngunit alam ko na handa akong harapin ang lahat ng ito dahil sa kabila ng lahat ng sakit at pagkabigo, ako ay buhay, at ito ang simula ng aking bagong kwento. Ngunit may isang lihim pa ring bumabalot sa aking puso, isang tanong na hindi ko pa nasasagot, isang misteryong naghihintay na mabunyag. Ano ang tunay na ibig sabihin ng pagmamahal? At hanggang saan ako handang pumunta para sa isang pag-ibig na tunay? Ang sagot ay naghihintay pa sa akin sa isang daan na puno ng pag-asa at panganib. Hindi ko inakala na sa kabila ng lahat ng nangyari, may lalim pang tagong lihim na magpapabago sa aking mundo ng tuluyan. Ako si Luningning Santos, 59 na taong gulang, isang babae na ngayon ay nakatayo sa gitna ng dalawang mundong puno ng pag-ibig, sakit, at mga tanong na walang kasagutan. Sa loob ng mahigit 37 taon, naging asawa ako ni Renato, isang lalaking may puso ng ginto, ngunit sa likod ng lahat ng iyon, may apoy na nagliyab, si Miguel, ang lalaking nagmulat sa akin sa katotohanan ng aking sarili. Pagkalipas ng mga araw ng pag-iisa at pagninilay, isang lihim ang unti-unting lumutang mula sa dilim, isang lihim na matagal nang itinago. Sa isang lumang kahon sa ilalim ng kama, natagpuan ko ang isang sulat na hindi ko inaasahan. Ang sulat ay mula kay Renato, isinulat bago siya umalis, puno ng pag-ibig, pagsisisi, at mga tanong. Sa mga salita niya, naramdaman ko ang bigat ng kanyang damdamin, ang kanyang pagnanais na maunawaan at patawarin, ang kanyang pag-asang magkakaroon pa rin kami ng pagkakataon. Ang sulat ay nagbukas ng isang bagong kabanata sa aking puso. Hindi lamang ito tungkol sa pagtatapos ng isang kwento, kundi tungkol sa simula ng isang paglalakbay. Isang paglalakbay tungo sa pag-unawa, pagtanggap, at pag-ibig sa sarili. Ang mga salita ni Renato ay naging gabay ko sa pagtahak sa daan na puno ng mga tanong at pag-asa.
Ngunit habang hawak ko ang sulat at pinagmamasdan ang lumulubog na araw sa likod ng mga bundok ng liliw, naramdaman ko ang isang pangamba, isang pag-alinlangan na nagbabadya ng isang mas malalim na misteryo na hindi pa ako nalalaman. Ano ba talaga ang tunay na kahulugan ng pag-ibig? Hanggang saan ang hangganan nito? At ano ang magiging kapalaran ng puso ko sa harap ng lahat ng ito? Ang kwento ko ay hindi pa tapos. Sa halip ito ay nagsisimula pa lamang sa isang masalimuot na yugto ng buhay na puno ng mga lihim, mga pagsubok at mga pagkakataon. At sa bawat hakbang na tatahakin ko, dala ko ang mga alaala, ang mga sugat, at ang apoy ng pag-ibig na hindi kailanman mamamatay. Ngayon, ang tanging tanong na nananatili ay, ano ang susunod kong gagawin? At handa ba akong harapin ang mga lihim na naghihintay na mabunyag sa dilim ng aking puso?